everyone and welcome to Kaji's channel. So sa video na to, pag-uusapan naman natin ang chart of accounts. So bakit nga ba importante ang chart of accounts? Ano ba yung mga nakalagay sa chart of accounts? And paano natin siya ginagamit as a virtual bookkeeper or bookkeepers and accountant? So kung interested kayong malaman ang sagot sa mga tanong na yan or to learn more about chart of accounts, please keep on watching until the end. Do not skip para wala kang ma-miss na tips and tricks na i-share ko throughout the video. So without further ado, let's get started! Kung bago ka lang sa channel na to, I'm Kaji, virtual assistant, executive assistant, bookkeeper, accountant. So kahit anong work, pinapasok ko, basta online, kasi online work is amazing! Sa channel na to, dinidiscuss natin more on online work, tips and tricks, and mga success stories. So kung interested kayo sa mga topics na yon, please consider subscribing and don't forget to hit the notification bell para wala kayong ma-miss na video na ina-upload ko every single week. So let's talk about chart of accounts. So ano nga ba yung tinatawag natin na chart of accounts? Kapag sinabi natin chart of accounts, ito yung list of all your company's account together in one place. So it will provide you a bird's eye view of every area of your business that spends or makes money. Kapag meron tayong chart of accounts, it includes yung asset. Pag sinabi nating asset, yung company owns or yung pagmamay-ari ng company. Yung liabilities naman, syempre, kung ano yung utang, and equity, yung leftover, kapag sinubtract mo yung liability sa asset ng company, and of course, yung revenue accounts and expense account, okay? So, yung chart of accounts will keep your accounts organized based on how they appear on your balance sheet and income statement. So, kung paano natin prepare yung chart of accounts natin, magre-reflect yan sa ating income statement and balance sheet account. So, kapag napaggulo-gulo mo yung account category, imbes na expense, nagawa mo siyang asset, so, syempre, mamamali na yung report na mapoproduce natin. So, kailangan, kapag nag-create tayo ng chart of accounts, kailangan tama siya. Okay? Kasi foundation siya ng ating financial record keeping. Okay? So, importante siya para makapag-prepare tayo ng accurate na financial report, balance sheet, and income statement or profit and loss. Okay? So, how to make a chart of accounts ba? So, to make a chart of accounts for your client, of course, you need to first create yung account category na tinatawag natin. Okay? And then, syempre, kakailanganin din natin ng numbering system para dun sa mga account category na i-prepare natin. So, let's go back kung ano ba yung mga main account types na kakailanganin natin to make a chart of accounts. So, kung hindi nyo napapanood pa yung mga video ko about debit and credit, na-mention ko yan doon, and yung video ko about the expenses, revenue, asset, liability, and equity, make sure na panoorin nyo muna yon before nyo i-proceed yung video na to. Okay? So, sa pag-create ng chart of accounts, meron tayong 5 categories or 5 account types na gagamitin. So, ano-ano yon? So, yun yung tinatawag natin ng asset accounts. Okay? Asset accounts. Meron din tayong tinatawag na liability accounts. Liability. Okay? And meron din tayong tinatawag na equity accounts. Okay? And itong tatlong to is yung mga account types na mapupunta sa balance sheet. Okay? Asset accounts, liability accounts, equity accounts, lahat yan ay related sa balance sheet report. Okay? Siyempre, meron din tayong tinatawag na revenue accounts. Okay? Revenue accounts. And yung expense accounts. Itong dalawang to, ito naman yung mapupunta sa profit and loss report na ipoproduce natin. Okay, so tandaan, meron tayong 5, asset, liability, equity, revenue, and expense account. Okay,
So, kapag mag-create tayo ng chart of accounts, kailangan iisipin natin ano ba yung type ng business na nirarun ng client natin. Okay? And ano kaya yung mga common expenses or revenue na na-incur nila. Okay? So, meron ako ditong Google Sheet and ngayon, gagawa tayo ng chart of accounts. Okay? So, yung gagawin natin dito is yung generic na chart of accounts lang na kahit anong industry pwede siyang magamit. Okay? So, we're going to discuss lang yung basic. Okay? So, again, ililipat natin to. Kailangan daw natin ang asset, liability, and equity. So, lalagyan natin siya dito. Okay? So, meron tayo dito account type. Okay? So, kakailanganin natin ng asset. Kailangan natin ng liability. Kakailangan natin ng equity. Okay? And of course, kailangan natin ng revenue account and ng expense account. Okay? So, yan yung mga kakailanganin natin. And then, kakailanganin din natin yung account category. Okay? So, account category. So, pag sinabi natin account category, dito natin i-record yung bawat financial transaction ng business ng client natin. Okay? So, sa asset, ano-ano ba yung mga common na account category na pwede natin ma-encounter? So, una dyan is yung tinatawag natin na accounts receivable. Pag sinabi nating accounts receivable, ito po yung, lagyan natin ng description dito. So, kapag sinabi nating accounts receivable, ito yung mga outstanding invoices ng company na in-issued sa mga client pero hindi pa nare-receive yung bayad. So, ibig sabihin, collectible pa siya. Asset siya kasi pera siya pero hindi pa siya nakukollect sa mga client. So, again, accounts receivable ang tawag natin doon. Pwede rin tayo maka-encounter na tinatawag natin na prepayments. Okay? Pag sinabi nating prepayments, ito naman yung mga expenditure na na-paid na in advance. Ibig sabihin, expense siya dapat, pero binayaran siya in advance lang. So, asset pa rin siya. Ibig sabihin, receivable pa siya kasi hindi pa siya, yung expense is hindi pa siya na-expense right away. Hindi pa nakukonsume yung expense. Binayaran lang siya ng advance. Okay? So, yun yung tinatawag nating prepayments. And meron din naman tayong tinatawag na employee advances. Okay? Advance siya ng isang employee sa company. Since advance siya, collectible natin siya sa employee. Okay? Tatandaan nyo yan. Alright? And, syempre, meron din kayong mga may encounter na asset na katulad ng computer and office equipment. Okay? Ito naman yung mga equipment na owned pagmamay-ari ng isang company o ng client mo, and hindi natin siya pwedeng i-expense right away kasi meron siyang useful life. Okay? So, ibig sabihin, binili sa computer equipment, pero yung useful life niya is 5 years. So, since meron siyang 5 years na useful life, hindi mo siya pwedeng i-expense right away. Okay? So, asset siya. And kung meron tayong computer and office equipment, syempre, meron tayong tinatawag na accumulated depreciation. Kung ano yung asset mo, yun yung i-depreciate mo. Pag sinabi naman natin accumulated depreciation, ito yung total amount ng asset mo na na-consume na. Okay? Based dun sa useful life niya. So, for example, may 5 years yung life ng computer mo. And ngayon is ika-3rd year na niya. So, i-record mo kung magkano na yung depreciation nung 3rd year na yun. Okay? So, yun yung tinatawag natin na accumulated depreciation. So, dito, sa asset, okay? So, lahat ito ay asset. And, kailangan kapag gumagawa tayo ng chart of accounts, meron yung numbering. So, for example, ano yung code na tinatawag natin? So, pwede kang magawa ng chart of accounts na based sa, pwede kang mag-create ng number, pwede kang mag-assign ng account number, or combination siya ng letter and number. Okay?
So, depende kung paano mo siya gagawin. Pwede siyang 4-digit, pwede rin namang 5. Depende sa'yo yan, okay? Ang mahalaga is, kapag nag-create ka ng code is, alam mo na, for example, 1,000 is, nagre-represent yan ng lahat ng asset. So, kung meron kang 10 asset, pwede yung 1,001, 1,002, 1,003, 1,004, 1,005, and so on. Okay? So, yan yung asset natin. Okay? So, these are just example. Okay? And aside from that, meron tayong tinatawag na liability. So, hindi lang ito yung asset na ma-encounter nyo ha. Kasama sa asset yung mga banks, mga cash. Ayan. So, kung meron kayong cash, pwede nyo rin yung isama dito. Hindi ko na i-explain kung fixed asset ba yan, current asset ba yan, okay? So, dito, for example, may bank kayo, HSBC. So, pwede mo siyang i-rename, i-code na 1,500. So, lahat ng bank, mag-search sa 1,500. Pwede yun. So, mga banks to, kung may savings, may checking, bahala na kayo kung paano nyo siya na-numberan or ilalagyan ng code. Okay? So, yun yung mga asset. So, kung meron yung client mo na 10 banks, so ibig sabihin 10 banks din yung ilalagay mo dito sa account category and lalagyan mo ng account code. Okay? Meron din tayong tinatawag na liability which is yung utang. Okay? So, ano ba yung mga common account, mga liability account na pwede nyo ma-encounter? So, pwede dyan yung number 1, accounts payable. Kung tinatawag natin, okay? Ito yung mga outstanding invoices ng company na na-receive from supplier pero hindi pa nababayaran. Okay? Kaya outstanding siya. Payable pa siya. Kabaliktaran siya ng accounts receivable. Kung accounts receivable ay pera na makukolekta ng company sa customer, ito namang accounts payable ay babayaran. So, ibig sabihin, palabas siya ng bank account ng client. Accounts receivable, kapag na-receive, madadagdag sa cash balance or sa bank balance ng client mo. Kapag accounts payable naman siya, pabawas siya sa bank balance ng client mo. Okay? Pwede rin tayong magkaroon dyan ng payroll wages payable. Okay? So, kung ito naman is related sa mga payroll na hindi pa nababayaran sa employee. Okay? Meron din tayong tinatawag na sales tax. Sales tax naman is ito yung nagre-represent kung magkano yung babayaran sa tax authority. Usually, binabayaran to kapag tax period, pwede siyang monthly, pwede siyang yearly, pwede siyang quarterly, depende sa size and sa country kung saan located or sa state na located yung client nyo. Okay? And again, meron tayong equity. Sa equity naman, normal lang dyan is, makikita nyo, minsan may opening balance equity. Ito dito natin nire-record yung mga opening balance. So, for example, this is the first year ng accounting ng client mo. And na-notice mo sa bank na meron siyang beginning balance last year. And this year lang siya nag-start. So, opening balance equity, pwede natin siyang ipasok. Okay? And meron din tayong tinatawag na owner's capital and owner's straw. So, lahat po sila ay lahat sila ay equity account. Kapag naman, pag sinabi natin owner's investment, ito yung amount na in-invest ni owner dun sa company. Kapag naman sinabi natin owner's straw, money or amount na withdraw ng business owner doon sa company. Pwedeng dahil nag-withdraw siya ng pera or for personal use. Okay? Kung meron tayong account na asset, liability, and equity, meron din tayong revenue account. So, sa revenue account, depende kung paano nyo papangalanan yan. Okay? Depende kung ano yung nature ng business ng client nyo. For example, kayo ay merong client na nasa e-commerce industry. So, kung e-commerce industry yan, possible may Amazon sales sila. So, madalas pinapangalan dyan Amazon sales. Minsan naman Shopify sales or depende. Depende yan sa inyo. Okay? So, kapag sinabi naman natin sales, ito yung mga revenue generated
kung ano man yung nature ng business ng client mo, okay? And kung meron tayong mga sales, mga revenue, meron tayong expense. Sa expense, meron tayong cost of goods sold, okay? Sa cost of goods sold, ito yung mga direct costs na associated cost of goods sold. Ito yung mga costs directly associated sa pag-produce ng product para magkaroon tayo ng sales. Okay? And aside from that, meron tayong mga iba't ibang expenses na pwede nyo ma-encounter, such as advertising expense. So, expenses ito na pinipaid to advertise the business. So, anything na related sa advertising, pwede nyo siyang i-record dito. Example, Facebook ads, Google ads, okay? Or anything na basta related sa advertising, pwede nyo siyang ilagay sa advertising expense. Okay? Ito na meron din tayong tinatawag na bad debt. Ito naman yung non-collectible accounts receivable na hindi na talaga siya makukollect. So, kailangan mo na siyang i-write off. Pag meron kang accounts receivable na hindi na makukollect, let's say as in hindi na nagparamdam yung customer ng client mo, kailangan mo na siyang i-write off. So, expense na siya. Okay? And then, meron din tayong mga bank service charge. So, anything na related sa bank fee, ayan, pwede nyo siyang ilagay dyan. And, meron din tayong mga business license and fees. So, ito naman is any amount or transaction na related to business registration and licenses. Kung meron tayong asset na dinidepreciate, so, syempre, dapat meron tayong depreciation expense. Okay? Ito yung amount ng asset cost based dun sa useful life na na-consume niya na during the period. Okay? Ito yung tinatawag natin na depreciation. And meron din tayong possible na insurance. Okay? Mga insurance expense, any amount na related sa pagbayad sa insurance. Okay? Meron din tayong meals and entertainment. So, ito is mga expenses na related sa meals or entertainment. For example, kumain sa restaurant or nag-bar kasama ang client. So, meals and entertainment pwede doon. Or minsan naman tinatawag to sa ibang country na food and beverages. So, almost the same sila pero sa ibang country, gusto nila meals and entertainment yung gamit. Sa iba naman is food and beverages. Okay? And then, meron tayong mga office expenses. So, this one is very generic naman. So, anything na related sa office expense, ang usually na i-encounter ko dito is mga expenses na binibili sa Amazon, mga office supplies, ayan, pinapasok nila yan sa office expense, okay? Kung merong mga PayPal or tag dito, mga payment gateway, so kung may PayPal fee, pwede nyo i-create ng PayPal fee dito, or pwede nyo siyang tawagin na payment processing fee. Okay? Minsan makakakita rin kayo ng mga payroll tax expense, which is, syempre, tax na related sa payroll. Pwede rin yung postage and courier. Ito yun naman yung mga expenses na related sa, let's say, FedEx. Okay? Or anything na related sa courier. Okay? So, FedEx, UPS, ayan. And then, meron din tayong mga printing and stationery. So, anything na related sa printing, pwede nyong ipasok dyan. Meron din tayong tinatawag na professional fees. Mga professional fees na binayad sa isang consultant, pwede mo siyang ipasok sa consulting fee or professional fee. Meron din tayong tinatawag na software subscription. So, anything na related sa software, pwede mong ipasok sa software subscription. So, ano ba yung mga klase ng software na pwede nyo ma-encounter? Zoom, Loom, Canva, ayan. Any software, pwede nyo yung ipasok dito. Meron din tayong tinatawag na wages and salaries. So, syempre, related yan sa salaries or sa payroll. Meron din tayong tinatawag na mga website expenses. Anything na related sa website, pwede nyo doon ipasok. So, ito yung mga common lang na pwede nyo ma-encounter kapag gumagawa kayo na, or kapag nag-record keeping tayo. Kung gagawa kayo ng chart of accounts, ganito lang yan. Gagawa kayo ng code, ng account type, account category, and kung gusto mo maglagay ng description, lagyan mo. So, kung ang asset mo is nagsisimula sa 1,000, pwede mong sabihin na liability mo is 2,000. Kung may 10 kang liability, again,
Lagyan mo lang siya ng code na nag-start sa 2,000. Equity mo, sabihin natin nag-start siya sa 3,000. Kung meron kang 10 equity account, lagyan mo lang din ng account code. Sa revenue, ganun din, expense. Yung number coding po dito ay depende sa'yo. Wala diyang general rule, wala diyang specific rule na kailangan ang lahat ng asset is 1,000. Depende yan sa'yo and depende yan sa clients mo. Okay? Depende sa mapag-uusapan mo. Pero kung ikaw ang naka-assign to create the chart of accounts, you can do it on your own kung paano mo siya gusto gawin. Okay? So, kapag mag-create tayo ng chart of accounts, okay? Kapag, for example, na-upload nyo na to sa accounting software nyo at gusto nyo mag-add ng new account, you have to be cautious kung ano ba yung i-add mo. Okay? Kapag mag-add kayo ng new account sa inyong chart of accounts, you have to check to see whether yung account category na yon ay nag-i-exist na. Okay? Or iisipin mo, saan ko kayang account category pwede ipasok to na applicable siya dun sa account category na yon. Okay? So, kailangan mong isipin, asset ba to, liability ba to, revenue ba to, or expense ba to? Okay? Iisipin mo kung saang account category siya nag-fit. Okay? Kasi kapag mag-add ka ng too many accounts sa inyong accounting system, mas hahaba yung chart of accounts mo and will make your financial reports confusing. Okay? Siyempre, hindi mo naman gusto na meron ka lang isang transaction dun sa account category na yon. Okay? So again, pwede tayo mag-add ng account category dito from time to time, but again, you have to make sure na bago ka mag-add ng account category dito sa chart of accounts mo ay hindi pa siya nag-exist or walang ibang account category na malapit doon or nag-fit yung transaction na yun. Okay? Ayaw natin na sobrang haba ng chart of accounts natin. As much as possible, madaling maintindihan yung chart of accounts, madali mo siyang maintindihan at madali siyang maintindihan ng client mo. Okay? And kapag mag-create din kayo ng chart of account, you have to space out accounts number. So, for example, may asset ka na ganito, di ba? Tapos, may liability ka. Ayaw mo naman na pagkatapos ng 1,010, 1,020 na agad. Eh, paano kung magdagdag ka ng maraming asset in the future? Kunwari lang. Or may magamit ka na or kailangan mong mag-add talaga. So, ayaw mo na magmi-mix-mix yung pagkakalagay ng number mo. Okay? And then, kapag nag-create tayo ng chart of accounts, okay? So, siguro iniisip mo, Kaji, ang hirap naman pala mag-create ng chart of accounts. Sobrang nahihirapan ako. Hindi ko alam kung paano ako magsisimula. Hindi ko alam kung anong ilalagay ko sa asset, sa liability, sa equity, sa revenue, at saka sa expense. You don't have to worry kasi kapag gumagamit tayo ng accounting software like Xero and QuickBooks, meron na po yung default chart of accounts and you don't have to create a new one. Kasi kapag nag-create ka ng Xero account for your client, automatic meron na yung default chart of accounts based doon sa industry na sinelect mo. Kung nag-select ka ng professional services doon sa industry type ng client mo, bibigyan ka ni Xero or ni QuickBooks ng chart of accounts para doon sa industry na yun. So, hindi mo na kailangan mag-start from scratch. Kaji, kailan lang ako mag-create ng chart of accounts? Possible, pwede ka lang mag-create ng ganitong chart of accounts kung manual yung gagamitin nyo. Excel. Pero kung gagamit kayo ng accounting software, meron na po yung default chart of account. Ang gagawin mo lang is i-review mo siya and i-edit yung mga account number kung gusto mo or add new account category kung sa tingin mo ay wala pa doon. So, ganun lang siya. So, you don't have to worry anything na kunwari ka, hirap na ako sa chart of accounts. Hindi ko siya kaya. Hindi mo na kailangan siyang problemahin kasi nga meron na tayong default chart of accounts ating accounting software. So, yan yung ating chart of accounts. Sana marami kayong natutunan sa video na to. And if you want more videos like this, just let me know sa comment section or kung may question ka about this topic, just let me know sa comment section.
And Kaji will try to answer that as soon as I can. Or kung hindi kaya ng comment, I'll try to make another video. So, yeah, that's all for today. And I'll see you again sa next video ko. Bye!